So ayan na po maibigan, ganun lamang po kasimple ang pag-config ng atin pong mga kaibigan. Magandang araw po sa ating lahat. Nandito naman po mga kaibigan ang inyong lingkod, Highly.com Works. Sa araw ho na ito mga kaibigan ay maibabahagi naman po ako sa inyo tungkol po sa Microtech na kung saan ay gawin ho natin na piso Wi-Fi VLAN po siya mga kaibigan. Gawin ho nating bridge as VLAN para po sa atin pong piso Wi-Fi. Kung nga pala kung kayo po ay baguhan pa lamang po sa atin pong YouTube channel, huwag ho niyong kaligtaan mga kaibigan na mag-subscribe, mag-like ng ating mga video, mag-share ng ating mga video mga kaibigan, at pinaka-importante sa lahat ay i-hit po ninyo ang notification bell para po ma-notify ho kayo kung meron ho tayong mga bagong video tutorial na i-upload. O nga din po pala mga kaibigan, kung kayo po ay gustong bumili lahat ng mga kinakailangan ninyo sa inyo pong pag-build ng piso Wi-Fi mga kaibigan, meron ho tayong link sa baba ng ating video. Puntahan nyo lang po mga kaibigan, bisitahin ho ninyo. Again, kasi lahat po yan ng mga link ay legit po mga kaibigan at hindi ho kayo ma-scam at talagang napakamura lamang po ng kanilang mga paninda. Okay, so simulan na ho natin mga kaibigan, yun na po ang ating tutorial. Unang-una mga kaibigan, open ho natin yung ating pong Winbox. Again, kung kayo po ay baguhan pa lamang, mag-download ho kayo ng Winbox mga kaibigan na compatible po sa computer na gamit ho ninyo. Pagkatapos, yung pong login nito is admin, tapos default password is blanco po yan mga kaibigan. At dapat makikita ho ninyo ito pong MAC address ho dito. I-refresh nyo lamang po kung hindi nyo po makikita. Siyempre, unang-una, dun po sa Ether 2, dun po ninyo ilagay mga kaibigan yung pong LAN cable ninyo papunta po sa computer ho ninyo. At yun namang Ether 1, gawin nyo lamang pong ISP o lagyan nyo na po ng cable po mga kaibigan. Depende po yan or pwede din po na hindi po natin lagyan. Okay, so click connect lamang ho tayo, tapos mapupunta ho tayo dito. So kung bago pa lamang po yung atin pong Microtech or di kaya meron pong nakakonfig, kailangan ho nating i-reset po yan mga kaibigan. So ganito lamang po yung ating gagawin, tapos click reset configuration. Pag reset ho natin yan mga kaibigan, ay hintayin ho natin kasi po magdi-disconnect po yan at babalik lang po yan mga kaibigan. So ayan na po, click lamang po natin yung connect. So yung unang gagawin natin mga kaibigan, punta lamang ho tayo sa interfaces. Tapos i-rename lamang ho natin yung Ether 1 ho natin, gawin po natin yung ISP. Tapos click apply, then okay. Yung Ether 2 naman mga kaibigan, gawin ho natin yan na dyan natin ilalagay yung OPI natin or di kaya ay RPI mga kaibigan, Raspberry Pi. Click apply, then okay. Yung pangatlo mga kaibigan, gawin na po natin yan na AP1. Yung unang access point natin, halimbawa maglalagay tayo ng dalawang access point. Ether 4 naman, ay lagyan ho natin ng AP2, access point 2. Click apply, then okay. Tapos mga kaibigan, i-click lamang natin tong WLAN 1. Double click lamang po yun. Tapos dito po sa wireless mga kaibigan, yung mode niya, gawin ho nating bridge. Tapos naman dito mga kaibigan sa band, gawin ho natin yan na BGN. Ayan po. Tapos ito naman pong Microtech SSID. Lagyan natin ng pangalan. Halimbawa po mga kaibigan, lalagyan ko lang ng pangalan na VLAN piso Wi-Fi. So depende po yan mga kaibigan kung ano yung gusto natin na ilalagay sa naka-built-in na Wi-Fi ng Microtech. Kasi kahit hindi po kayo maglalagay ng access point outdoor, meron na pong naka-built-in mga kaibigan na pang-indoor ho para sa piso Wi-Fi ho natin. Kahit hindi nyo po lagyan ng outdoor, ay pwede po natin gamitin to para sa ating piso Wi-Fi. Kaso nga lang, limited or short range lamang yung atin pong matatanggap. Pagkatapos mga kaibigan nito is click apply, then okay. Tapos i-check lamang natin mga kaibigan itong blue. Ito po banda. Tapos mga kaibigan, pupunta lamang ho tayo dito sa bridge. Tapos click add or plus lamang tayo mga kaibigan. Tapos punta ho tayo dito sa general. Tapos dito mga kaibigan, lalagyan lamang natin ng palatandaan. Bridge VLAN po yan mga kaibigan. Tapos click ho natin itong VLAN mga kaibigan. Tapos i-click lamang po natin itong VLAN filtering. Tapos click apply, then okay lamang po tayo. Tapos punta ho tayo dito sa port mga kaibigan ng bridge. Ports po yan. Tapos click lamang po natin itong plus or mag-a-add ho tayo. Tapos ito pong interface mga kaibigan, gawin ho natin yan na Ether 2 para sa ating board. Tapos ito po mga kaibigan, dapat naka-bridge VLAN po yan. Click apply, then okay. So magdi-disconnect ho kayo, tapos babalik lang naman po mga kaibigan. Again mga kaibigan, i-click ho natin itong ports. Tapos click plus or add. Para sa interface natin mga kaibigan, ito pong atin pong access point 1. Tapos bridge po yan again. Tapos click apply lamang po, then okay. Tapos mag-a-add naman po tayo para po sa atin pong
Ether 4 para po sa ating access point 2. So naka-bridge VLAN po yan mga kaibigan. Tapos i-click lamang po natin itong VLAN mga kaibigan. Kung ano man yung gamit natin mga kaibigan na software, halimbawa lang po, ang default VLAN ID po ng Easy Wi-Fi mga kaibigan is 88. So ilalagay ko lamang po dyan na 88. Kung kayo po ay gumagamit mga kaibigan ng ibang software, ay hanapin nyo lang po yung VLAN ID nila at yan po yung i-input ho natin dito. Click apply, then okay. Tapos click lang po yung add. Mag-add naman po tayo para po sa atin pong general. Punta ho tayo dito po sa atin pong Ether 4 para sa IP2 ho natin. Pagkatapos itong VLAN, ilalagay ko lang po 88 kasi yan po yung gamit po na ating gagamitin sa Easy Wi-Fi. Click apply, then okay. Again, click naman po natin itong plus. Tapos punta tayo sa general. Yung WLAN 1 natin, ayan. Tapos click VLAN mga kaibigan, 88 again. Then click apply and okay. So again mga kaibigan ay makakaranas po tayo ng mga disconnection Pero babalik po yan kasi nagko-config tayo. So next natin gagawin mga kaibigan, punta naman po tayo dito sa VLANs. Pagkatapos niyan, click lamang po natin ng add. Tapos dito sa bridge, dapat naka-bridge VLAN po yan. So yung VLAN IDs natin, isa-set natin to 88 kasi yan po yung gagamitin natin. Pagkatapos mag-tag and mag-untag lamang po tayo ng mga ports mga kaibigan. Tag ho natin ito pong Ether 2, yun pong atin pong para po sa atin pong OPI and Raspberry Pi. At i-untag natin mga kaibigan, yun pong mga access point ho natin. Yung AP1 natin, tapos yung AP2, at saka yung WLAN mga kaibigan, i-untag ho natin yan. Tapos, click apply lamang po, then okay. Ngayon naman, punta tayo sa IP, tapos DHCP client. Pagkatapos mga kaibigan, click lamang ho natin yung plus or mag-a-add ho tayo. So, yung interface ho natin dito, lagay ho natin sa atin pong Ether 1 ISP. Click apply, then okay ho natin yan. Ngayon naman po mga kaibigan, punta ho tayo sa IP, tapos DNS ho tayo. Sa servers mga kaibigan, gawin ho natin yan, 8.8.8.8. Sundan nyo lamang po mga kaibigan, yun po atin pong ginagawa. 8.8.4.4. Tapos, i-click lamang ho natin ito pong allow remote request mga kaibigan. Click apply, then okay. Ngayon naman, punta ho tayo sa mga kaibigan sa ating pong IP firewall. Tapos, dito po sa NAT mga kaibigan. Tapos, click lamang ho tayo ng add or plus. Tapos, punta ho tayo dito sa general. Tapos, sa out interface ho natin, lagay ho natin dyan yung ating pong ISP, Ether 1. Tapos, sa action po mga kaibigan, ilagay ho ninyo masquerade. I-apply ho natin, then okay. Tapos, pupunta ho tayo sa IP addresses. Addresses ho natin. Addresses mga kaibigan. Tapos, click lamang ho natin ito pong plus. Mag-a-add lamang ho tayo. 192.168.55.1/24. Tapos yun pong atin pong interface mga kaibigan. Lagay ho natin sa bridge VLAN po yan. Sundan nyo lamang po yung atin pong ginagawa mga kaibigan. Click apply ho lang ho natin. Tapos okay. Yun naman, pupunta ho tayo sa IP. Tapos DHCP server. Tapos click ho natin ito pong DHCP setup. Ito mga kaibigan, DHCP server interface. Gawin ho natin yan mga kaibigan na bridge VLAN. Tapos click lamang natin ang next all lamang po mga kaibigan. So ayan na po mga kaibigan, ganun lamang po kasimple ang pag-config ng atin pong Microtech VLAN para po sa atin pong Piso Wi-Fi. At ngayon mga kaibigan ay pwede na ho natin itong gamitin para po sa atin pong Piso Wi-Fi. Ipapakita ko lamang po sa next video natin mga kaibigan. Ito pong na-config natin na Microtech para po sa ating Piso Wi-Fi again. So mga kaibigan, kung kayo po ay gumagamit ng ibang software, ang VLAN ID po na yan na gagamitin ninyo ay hindi po 88 again. So hanapin ho ninyo yung VLAN ID ng inyo pong mga software para po ay gagana po or compatible po sa mga gagamitin nating software para sa Microtech natin mga kaibigan. Again mga kaibigan, kung kayo po ay baguhan pa lamang sa ating pong YouTube channel, huwag kaligtaan na mag-subscribe, mag-like, mag-share ng ating videos at importante mag-hit ng ating notification bell para pa po sa susunod po ng ating pong video tutorial. At yun nga po pala mga kaibigan, kung kayo po ay gustong bumili ng mga Piso Wi-Fi parts, meron tayong link sa baba ng ating video. Bisitahin nyo lamang po dyan at order po kayo dyan mga kaibigan. At huwag po nyong skip yung ads natin mga kaibigan sa ating pong mga video tutorial at ang sa ganun naman po mga kaibigan ay makakatulong po kayo sa akin pong YouTube channel. Again and again, magandang araw po sa ating lahat and God bless us all.